Naisip mo na ba kung bakit tuwing nakakakita tayo ng mga sinaunang estruktura, parang, Parang palaging inhenyeriya agad yung unang pumapasok sa isip natin, di ba? eksakto, nakitingin tayo dun sa mga higanting piramide o mga lumang templo, tapos tatanungin natin, paano nila naiangat yan ng walang modernong makina? Kasi madalas yung pisikal na sukat at bigat lang yung nakikita natin. Correct. Pero alam mo, minsan kapag tiningnan mo ng maigi yung isang lumang kwento, biglang nag-iiba yung timbang ng mga bato. At dyan papasok yung malalim na pagsusuri natin ngayon para sa'yo. Oo, kasi ang gagamitin nating batayan ngayon ay ang mga tala mula sa isang pag-aaral, yung Lesson 16, The Tower of Babel. Tama. At ang mission natin dito, hindi lang basta para ikwento bulit itong lumang kwento ng Tore ng Babel. Gusto nating himayin yung malalim na sikolohiya, yung arkitektura, at yung matinding ironiya sa likod nito. Ang nakakabilib dito ay hindi ito simpleng kwento lang ng pagtatayo ng gusali. Isa itong pag-aaral kung paano binabago ng tao yung konsepto nila ng Diyos. Para lang, alam mo yon, para maging komportable sila. Oo nga eh. Kaya bago natin maintindihan kung bakit itinayo yung tore, kailangan muna nating pasukin yung pag-isip ng mga nagtayo. Ano ba yung pananaw nila sa kalikasan ng Diyos? Ayun. Ayon kasi sa mga tala natin, yung mga naunang tao, tulad ni Adan, Eva, hanggang kay Noe, kumikilala sila sa isang Diyos na makapangyarihan at, ito yung mahalaga, sapat sa kanyang sarili. Self-sufficient, kumbaga? Tama. Pero yung mga sumunod na henerasyon, nagsimula silang baguhin ito. Kumbaga, ginawa nilang degaded yung Diyos. Inisip nilang yung Diyos ay may mga pangangailangan, limitado yung kapangyarihan. Tapos madaling manipulahin, di ba? Parang kailangan laging inaamo o pinipamper para hindi magalit. Okay, himayin natin ito kasi grabe yung pagliko na nangyari dito. Oo, napakalaking pagliko talaga mula sa orihinal na konsepto ng manlilika. Para kasing, alam mo, dinuwa nilang parang vending machine yung Diyos eh. Huhulugan mo ng alay, pipindot ka ng gusto mong pabor, tapos aasahan mong lalabas na yung grasya. O kaya parang isang mabangis na alagang hayop na kailangan mong pakainin araw-araw para hindi ka kagatin. Eksakto. Pero bakit nila ginawa yun? Bakit nila pabababain yung antas ng Diyos nila? Kasi yung paggawa sa Diyos na mahina at may pangangailangan, nagbibigay yan ng ilusyon ng kontrol sa mga tao. Kapag yung Diyos ay may kailangan sa'yo, parang ikaw na ngayon ng may hawak ng manibela. So gusto nilang maramdaman na in control sila? Correct! At ang baluktot na pananaw na ito, hindi lang ito nanatili sa isip nila, ha? Naging pisikal na istruktura ito. Dito na papasok yung ziggurats sa Mesopotamia. Yung mga parang piramide na may hagdan-hagdan? Oo, yun nga. Sa kasaysayan daw, may 31 nahukay na ganito. At ang pinaka-interesante dito, sa pinakatuktok ng ziggurat, may isang maliit na silid na tinatawag nilang Gate of the Gods o tarangkahan ng mga Diyos. Teka lang. At sa kwartong yon, doon daw nagiiwan yung mga pare ng kama at pagkain. Tama ka dyan? Ang ideya kasi nila, bababa yung Diyos mula sa langit papunta doon sa kwartong yon para kumain at magpahinga. Tapos bababa pa siya sa hagdan, papunta sa templo, sa ibaba para tumanggap ng pagsamba. Wait lang, uusahin ko lang ha. Talaga bang naniwala silang makakapagtatayo sila ng tore na aabot hanggang langit para doon puntahan ng Diyos? Parang naniniwala ba silang kailangan ng Diyos ng kama at sandwich? Magandang punto yan. Sa pag-aaral natin sinasabi na marahil hindi nila iniisip na literal silang aakyat sa pisikal na kalangitan. So hindi literal na aabot sa ulap? Hindi naman siguro. Yung tore may kataas talaga ay nagset lang ng mga parameters o hangganan para sa Diyos. Sila ang nagdidikta kung saan pwede bumaba yung Diyos. Parang border control. Okay. Parang sinasabi nilang, dito ka lang dadaan at kami ang naghanda nito para sa'yo. Eksakto. At nagdudulot ito ng isang mahalagang tanong tungkol sa kung paano binaliktad ng tao yung papel nila. Imbes na sila yung maging kinatawan ng Diyos sa mundo, Sila na yung kumokontrol sa Diyos. Wow! Kung ang layunin pala nila sa Diyos ay kontrolin siya,
Ano naman kaya yung layunin nila para sa mga sarili nila sa pagtatayo nitong siyudad sa kapatagan ng Shinar? Ayon sa Genesis 11 verse 4, may dalawang malinaw na motibo sila. Una, gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. At pangalawa, gusto nilang magkaroon ng sentro para hindi sila magkahiwa-hiwalay o mangalat sa buong mundo. Dito na magiging sobrang interesante ang lahat kasi tahasan itong pagsuway, di ba? Oo, direktang rebelyon yan. Kasi yung utos ng Diyos kina Noe, pagkatapos ng baha, ay magpakarami at punuin ang mundo. Tapos itong mga taong ito, na ginawa sana sa imahe ng Diyos para maging kinatawan niya sa bawat sulok ng daigdig, mas pinili nilang magkukumpul sa isang lugar. At hindi lang basta magkumpul, itaas din yung sarili nilang pangalan. Isang matinding deklarasyon ng kalayaan mula sa utos ng Diyos. Kaya sa harap nitong malawakang rebelyon na ito, mapapaisip ka, paano tutugon ng Diyos? Kasi madali niyang padalhan ulit ng bahayan o kaya parusahan ng matindi. Tama, pwede niyang puksain sila o gawing mga hayop. Pero hindi ganun ang nangyari. Gumamit siya ng napakatalinong ironya. Nakasaad kasi sa teksto na ang Diyos ay bumaba para tingnan ang tore. Haha, ang galing ng wordplay doon. Kahit gaano pa kataas yung itinayo ng tao, para sa Diyos, kailangan pa rin niyang bumaba para lang makita ito. Correct. Sa kanyang sariling terminus niya ito tiningnan, hindi sa termino ng tao. Pero nakita rin ng Diyos yung potensyal ng tao dahil ginawa nga sila sa kanyang imahe. So, dahil iisa ang wika nila at nagkakaisa sila sa maling layunin, nakita niyang walang magiging imposible sa mga kasamaang plano nila. Kaya ang solusyon niya, ginulo niya yung kanilang wika. Pinigilan niya yung masamang plano nila nang hindi tinatanggalan ng dignidad yung pagkatao nila. Grabe no? Ang ganda ng naisip kong analohiya dyan. Isipin mo na lang na nasa isang malaking group project kayo. Tapos biglang, hindi na kayo magkaintindihan. Naku, gulo talaga yan. Di ba? Humihingi ka ng martilyo, pero ang binibigay sa'yo ng kasama mo putik. Magpapaliwanag ka sana, pero iba na yung lumalabas sa bibig mo. Natural, hihinto talaga yung trabaho. Wala nang away, hindi na lang nagkaintindihan. At kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, may isa pang wordplay dyan sa wika nila na napakaganda. Oh, ano yun? Sa wikang Akkadian o Babylonian, yung salitang Babylon ay nangangahulugang tarangkahan ng mga Diyos o Gate of the Gods. Kaya pala Babylon. Oo, ngunit sa wikang Hebrew naman, yung Babel ay katunog ng salitang balal at ang ibig sabihin ng balal ay pagkalito o confusion. Wow! So yung mismong pangalan ng pinaka-pride nila naging simbolo ng kapalpakan at pagkalito. Tapos dahil dyan, nagkawatak-watak na sila at kumalat sa mundo. Tama. At ang pagkalat na ito na yung naging simula ng iba't ibang pag-unawa at kalaunan ng mga paganong relihiyon sa buong mundo kasi nagkanya-kanya na sila ng kwento. Pero ang pagkawatak-watak na ito, sa Babel na yan ang katapusan ng kwento natin. Kasi may susunod pa, di ba? Parang ito yung tulay patungo sa susunod na malaking hakbang. Oo, hindi ito ang katapusan. Dito papasok yung biglaang paglipat ng teksto sa isang mahabang linya ng lahi, yung genealohiya ni Shem patungo kay Abram. Teka, napansin ko dun sa listaran ng mga pangalan, may isang lalaki na nangangalang Peleg. Oo, si Peleg. Ang ibig sabihin ng pangalan niya ay pagkakahati o division. So, sakto siya dun sa panahon kung kailan hinati o ikinalat yung mga tao sa buong mundo. Eksakto. Nagtutugma siya dun sa timeline ng Gabel. Pero may isa pang detalye tungkol sa timeline na medyo kakaiba. Nakasulat kasi na si Tera ay 70 taong gulang nang magsimulang magkaanak, tapos nilista agad si Abram. Oo nga pero pag kinuwenta mo sa mga susunod na kabanata, 130 taong gulang na si Tera nung ipinanganak si Abram. Kaya ano ba talagang ibig sabihin nito? Bakit ganun yung math? At bakit napakahalaga nitong listahan na ito para sa atin na nakikinig ngayon? Hindi yon pagkakamali sa math. Ipinapakita lang ng ganitong estilo na inililista muna yung pinakamahalagang anapo, kahit hindi siya yung literal na panganay. Si Abram yung focus nila. So hindi siya strictly chronological, kundi in terms of importance. Tama. Mula dun sa buong mundong nagre-rebelde sa Babel, lumiit yung focus ng kwento natin papunta sa isang pamilya,
Kay Abram. At kung mapapansin mo rin, wala nang binanggit na kamatayan sa listahang ito. Yung parang at siya ay namatay na, laging inuulit dati. Oo, tinanggal na yung phrase na yon. Nagpapahiwatig ito ng isang bagong simula na puno ng biyaya at pag-asa sa halip na sumpa. Ang ganda nun. Kaya para sa iyo nakasama namin ngayon, bakit ba mahalaga itong kwento ng lumang arkitektura, mga wika, at mahabang listahan ng pangalan mula pa noong libu-libong taon na ang nakararaan? Kasi, ang totoo niyan, tayong mga tao ay may natural na ugali pa rin na gumawa ng sarili nating Babel. Totoo yan. Naglalagay pa rin tayo ng mga limitasyon doon sa mga bagay na pinapahalagahan natin. Minsan nga, kahit sa sinasamba natin, pinipilit nating sumunod yun sa sarili nating mga pamantayan . At nagtatayo rin tayo ng sarili nating mga estruktura na yon para lang protektahan yung sarili nating pangalan, di ba? Oo, parang ginagawa natin yung eksaktong ginawa nila sa kapatagan ng Shinaran. Kaya iiwanan ko kayo ng isang tanong na medyo makakaisip. Kung yung iisang wika at pagkakaisa sa Babel ay nagamit para sa maling ambisyon noon, Paano naman ngayon, di ba? oo, paano natin ginagamit yung ating walang kapantay na kakayahang magkonekta sa buong mundo ngayon, lalo na sa pamamagitan ng internet at teknolohiya? Oo nga, ano? Nagtatayo ba tayo ng mga bagong tore ng pagkalito dahil sa social media at kung ano-ano pa? O ginagamit natin ito para talagang unawain ang isa't isa? Isang magandang bagay na pwede nating pagnilayan yan. Sobrang lalim nun At yan ang iwan namin sa iyo. Sana ay marami kang napulot at nakita mo yung sarili mo sa salamin ng kasaysayan natin ngayon. Hanggang sa susunod na pag-uusap, salamat sa pagsama sa amin dito sa ating malalimang pagsusuri.